Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad niya ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang piniling bayan ng Diyos. At dahil sila ay patuloy na tinutulungan ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang gawain because of over-familiarity, dahil masyado silang confident sa kanilang sarili, ano yung nangyari? Sila'y naligaw. Imbis na sundin ang utos ng Diyos, imbis na manindigan sa katotohanan, ano yung kanilang ginagawa? They take advantage of those who are poor. Yung mga taong walang kalaban-laban, no? Yung mga tao na tinuturing na wala sa lipunan. At ito, mga minamahal kong kapatid, yung naging dahilan kaya itong si Propeta Amos ay pinadala para sa kanila upang ihayag sa kanila yung kapurusahang kanilang tatamuhin kapag hindi sila nagbago at nagbalik loob. Pero mga minamahal kong kapatid, itong mga pangyayaring ito, ang kanilang mga kasalanan ay hindi lang nangyari nung panahon nila. Dahil magpasangga ngayon, ang bawat isa sa atin, parehas pa din ng kasalanan. No? Sa panahon natin ngayon, ganun pa din. Yung mga may hirap, no? Yung mga tao na walang kalaban-laban ay pinagsasamantalahan ng mga tao na may kapangyarihan. Yung mga tao na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, no? Pinagtitake advantage yan ng ibang tao na malalakas. Alam natin, no? Hindi naman sa
parati pero alam natin na ang hustisya, no, tulad nga ng sinasabi ng marami, ay para lamang sa mga tao na kayang magbayad para sa katarungan. Bagamat, no, hindi naman ito ang parating kaso, pero alam natin yung realidad na ang pera at kapangyarihan ay may mahalagang impluwensya patungkol sa hustisya sa ating bayan. Kaya po nakakalungkot. Bakit? Kasi katulad nung piniling bayan ng Diyos, naging abala tayo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Mga bagay na lilipas, mga bagay na hindi mananatili sa atin, tulad ng kapangyarihan, tulad ng pera. Wala naman makapagdadala sa atin ng kapangyarihan at pera pag tayo'y namatay. Wala namang magdadala sa atin ng katanyagan kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya nga, isa itong trick ng demonyo, isa itong panloloko ng masama upang tayo maging abala sa mga bagay na hindi mahalaga. Hindi ko po alam kung inyo pong nabasa na, meron pong libro si C.S. Lewis. Ang title po ng kanyang libro ay Screwtape Letters. Screwtape Letter. At dito po, merong mga demonyo na nagpaplano kung paano ba nila lilinlangin ang tao. At isa po doon sa demonyo, ang kanyang strategy ay paniwalain yung mga tao na sila ay bigyan ng oras at panahon at lahat ng pleasure ng mundong ito upang kalimutan o makalimutan nila na ang buhay nila ay limitado, na ang buhay nila ay maikli, nang sa gayon sila'y maging abala sa mga mukmundong bagay na ito at hindi nila maisip na ayusin ang kanilang buhay at magbago. At kung titignan natin ngayon, ganun nga ang nangyayari sa atin. Kailan ba nating napagtatanto na nasayang ang ating buhay? Kapag tayo ay nagninilay sa ating sarili, minsan kapag tayo ay may karamdaman na, may sakit na, o kaya naman hindi na natin kayang tulungan yung ating sarili. Kaya nga, yan ang greatest lie, no? Yan ang dakilang pangloloko sa atin ng masama, sapagkat tayo'y nililinlang ng demonyo upang maging abala tayo sa mga bagay na hindi mahalaga. Kaya nga po, tamang-tama yung ating mabuting balita ngayon. Yung may gustong sumunod sa ating Panginoong Hesus at nais niyang ilibing muna ang kanyang tatay o ang kanyang kamag-anak, hindi lamang ito tumutukoy doon sa literal na paglilibing, kung hindi tumutukoy din sa marami nating alalahanin. Gusto mong sumunod sa Diyos, gusto mong maglingkod sa Kanya, kailangan mong talikuran yung mga bagay na nagiging hadlang upang ikay tunay na makasunod sa Diyos. Di ba ganun tayo? Gusto nating maglingkod, gusto nating papurihan ng Diyos, pero ano yung nasa isip natin? Saka na, bata pa naman ako. Mag-e-enjoy muna ako. Saka na, no? Kasi meron pa naman akong oras at panahon. Siguro magsaserve ako kay God pag nag-retire na ako o kaya matanda na ako at wala na akong ginagawa. Paano kung hindi ka tumanda at tawagin ka na ng ating Panginoon? Paano kung sa isang iglap, no, habang ikaw ay nagpapakasasa sa mga tawag ng laman, no, tawag ng mga bagay, na makamundong bagay dito sa mundong ito, kunin ka ng Diyos. Hindi mo na nagawang magbago at pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Dinaunahan ka na, naloko ka na talaga ng masama. Hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, magandang paalala sa atin ng bagay na ito.
kung nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, marami sa ating buhay yung kailangan nating ibitawan at isakripisyo. Kung gusto nating tunay na marinig ang kalooban ng Diyos, yung mga material na bagay, mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos, kailangan natin unti-unting bitawan upang tayo makapakinig ng mabuti sa Kanyang kalooban. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy pong ating pananalangin, patuloy pong paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno upang sa Kanyang awat habag, sa tulong ng ating Panginoon, tayo'y tunay na makapakinig sa Kanyang kalooban. Amen.